Samantala, dahil sa patuloy na paglamig ng panahon, nangangambang maapektuhan ang supply ng bangus sa mga palaisdaan sa Dagupan City sa Pangasinan. Narito ang report. Nag-adjust na ng oras ng pagpapakain ng bangus si Mang Jerry dahil nag-umpisa ng lumamig ang panahon. Sa lamig kasi ng panahon tuwing madaling araw, naapektuhan na ang pagkain at paglaki ng mga bangus. Kasi yung magpapakain ka sa araw, malamig yung kan kasi. Panahon. Kaya na-adjust na yung oras. Oo. Okay. Tapos sir, mas matagal silang lumaki ngayon dahil malamig po ang panahon, ano? Oo, matagal. Oo. Kasi malamig. Bukod sa mabagal na paglaki ng mga isda, kada umaga, hindi raw bababa sa 10 patay na isda ang nakukuha ni Mang Onofre sa kanyang binabantayang fish pond. Malamig ang paron sa madaling araw. Sa araw naman, itong mga bandang ito, alas 12, mainit, yun, tuwatok yung mga isda. Ito, okay, ganyan po nangyayari. Oo, Problema niyo yan ngayon. Yun nga, problema dito sa akin dahil kasi yung plema, Oo, paiba-iba. paiba-iba. Ayon sa BFAR, ngayong nagsimula na ang malamig na panahon, importanteng bantayang maigi ang pagpapakain sa mga isda. Mahalaga rin daw na iwasan ang overstocking sa mga fish pond para maiwasan ang pagkamatay ng mga isda. At dahil inaasahan ang pagkonti ng supply ng bangus, posibleng magmahal ang presyo nito sa Disyembre. Sa Isabela naman, sinamantala ng mga magsasaka ang malakas na buhos ng ulan. Inumpisa nila ang pagtatanim ng palay. Umaasa silang kahit paano yung makakaani pa sila bago maramdaman ng husto ang matinding epekto ng El Nino sa susunod na taon. At dahil sa pag-ulan, bahagya namang tumaas ang level ng tubig sa mga ilog sa probinsya. Para sa unang balita, Isay Reyes reporting.